ayun guys, what's up? So ito, tagal akong walang upload. Bali ngayon is merong ganap sa buhay ko guys. Nag-apply ako ng Grab Food. So ito, meron akong booking guys. Ang kaso nga lang guys, ano ako dito, high demand fleet, HDF, ganyan. So ang ibig sabihin nun is merong hangganan yung pagbiyahe ko. So until May 24 lang yung biyahe ko dito kay Grab guys. So ito, papunta na ako dito sa pick up guys. Grab Express ang unang booking ko ngayong gabi, papuntang Pasig. So ayun guys, nakuha ko na yung aking unang booking. So maliit lang siya. So balik tayo sa pinag-usapan natin kanina. HDF lang ako guys. Pero gusto ko, kasi noon pa lang guys, Grab na talaga yung gusto kong applyan. Pero yun, hindi sila tumatanggap ng Grab Food. And then nag-text sa akin si Grab Food, akala ko talaga pang matagalan. Pero nalaman ko na lang pala, HDF lang pala guys. So kinuha lang kami dahil kailangan nila ng rider, dahil magkakaroon ng demand sa mga orders. Yun yung dahilan kaya natanggap kami. Ang kaso, kapag daw masipag kang bumiyahe, ganyan, tatagos ka raw, magiging regular ka daw kay Grab. Pero sa akin, hindi ko talaga alam. Kasi mula nung April, last week ata ng April guys, nag-apply ako kay Grab. Ngayon lang talaga ako nakabiyahe, ngayong katapos na. So sayang talaga. Kasi nagre-renovate kami sa bahay guys. Kaya sa umaga talagang nakatutok kami sa trabaho sa bahay. Kasi kami lang din yung nag-renovate. And then sa gabi is pagod na pagod. Kaya hindi ako nakabiyahe guys. Kaya ngayon guys, signan natin kung malakas ba talaga itong si Grab. And then pagkapasok ko pa ng Grab guys, sumali agad ako sa mga page ng mga Grab riders. And then ayun, ang dami-daming nakalagay doon na magiging tambay lang daw, ganyan. Tatambay ka daw ng ilang oras bago pasukan ng booking. So ang daming negative comments sa Grab rider na mga pages, ganyan. Pero kung maniniwala ka sa mga ganon, sinasabi ko na sa inyo, kung bago ka lang kay Grab and then maniniwala ka sa mga ganon, kawawa ka. Parang madidismayado ka na nag-apply ka kay Grab, ganyan. Pero based sa experience ko, hindi guys, hindi siya ganun. Kapag ganun daw na medyo hindi ka na pinapasukan, pag ganun natatagalan na hindi ka pa pinapasukan, try mo lang bumaka, try mo lumipat ng pwesto, ganun. So ganun na yung parati kong ginagawa. And then kanina mga 9:30 ata nag-on na ako ng Grab ko. And then hindi ko in-expect na bigla akong papasukin ng booking kasi nagre-ready pa ako that time guys naggagayak pa ako para bumiyahe. Magulat ako, bigla akong pinasukan ng Grab Express, nasa CR pa ako. Pero ayan nga, yung tip sa akin ng tropa guys, na try mong bumabang. Kaya kanina habang naggagayak ako, kung sakali man na walang pumasok sa booking sa akong, since in-expect ko na magtatagal talaga bago magkaroon ng booking, gumagabang talaga ako guys, papunta ng Makati, ganyan, BGC. Pagdating ko pa lang ng Lacson, papasukan na ako ng booking. Kaya yung sinasabi nila na magiging tambay ka daw ng ilang oras bago papasukan ng booking, that time hindi na ako naniwala. And then isa pa na payo din sa akin, malaki daw yung chance mo na pasukan ka ng booking kung malaki yung wallet mo. Kasi tulad sa amin, sa lugar namin guys, marami namang nag-order sa Grab. Ang kaso nga lang, puro mga COD. So kaya isa rin sa dahilan kung bakit hindi ako pinapasukan guys ang booking, kasi wala ring laman yung wallet ko. Ayun din yung isang dahilan. Pero one time guys, nagkaroon ng laman yung wallet ko na nasa 1K ata yun, ganyan. Pagkaon ko guys, bigla agad akong pinasukan ng booking. Hindi lang isang booking kundi naging double book. Kasi meron din palang double book tsaka triple book dito kay Grab. Tulad kagabi, yung unang biyahe ko kagabi is triple booking, ganyan. Ayun, so isa rin sa tip yun sa mga baguhan dyan guys na kagaya ko na pumasok din kayo. Kargahan nyo yung wallet nyo. Mas malaki yung chance nyo na pasukan ng booking kung malaki yung wallet nyo. Kasi maraming riders ang hindi rin nagkakaroon ng laman ng wallet, ganyan. And
then yung iba kasi hindi talaga kinakargahan yung wallet kasi ayaw ata nila ng Grab Mart, ganyan. Yung pumapasok sa mga groceries. Pero ako wala akong pinipili guys eh. Siguro dahil bago pa lang ako ganyan. Siguro yung iba kasi matatagal na kaya alam nila yung hirap pag pumapasok sila sa mga Grab Mart na. So yun guys, hindi ko pa natatapos yung booking ko kanina. Bigla na akong pinasukan ng panibagong booking. Pero ang kagandahan is kung saan yung drop off ko, doon din yung pick up. So yun guys, resume ko na ulit ang aking biyahe. Nagpahinga ako ng mga isang oras ganyan. So ito, nagkaroon ako ng booking dalawa. Okay, so ito yung gusto ko kay Grab, di ba? Double book siya. Kay Lalamove kapag magdo-double book ka, medyo may stress ka pa, maghihintay ka pa ng kasabay, ganyan. Hindi mo alam kung malaki or maliit yung item. Pero ito kay Grab is siya na yung kikilos lahat. Siya na yung gagawa ng lahat. Gagawin mo na lang, sundin mo na lang yung mga nasa mapa, ganyan, kung saan ka dadalhin. And so, kumbaga parang hindi ka may stress ka So yun guys, na-deliver ko ng isang order ko. Kaso ito, naglolo ko yung server natin. Yan, okay na. Ang lala, ayaw maayos. Yan lang okay. So kanina, nag-umpisa ako ng 10 PM, tapos na-deliver ko mga 11. Yung parehong guys, yung unang booking tsaka second booking, pareho na yun, 11. Isang oras lang, tingnan mo. Isang oras lang yung nag-google ko guys, nakadalawang booking na ako. Tapos, nasa na yun, 270 plus. So not bad, hindi ako pagod, hindi ako na-stress sa mga customer ganyan. So ayun guys, kaka-deliver ko lang, pinasukan na naman agad ako ng booking. Ang bilis lang pasukan ng booking dito. Siyempre mga tao kasi guys, kumakain sa gabi yan. Kaya Food Panda and Grab Food talaga yung okay yung biyahe sa gabi. Coco Fresh. Biyahe ko ngayon is papuntang Pasay. So ayun lang pala yung hindi ko nagustuhan kay Grab dito guys. Papasok-pasok ka sa mga mall. Yan, pinasok ko yung mall na yan sa may second floor. Kaya kung mag-Grab Food ka, kailangan magtanong-tanong ka sa mga security guard, ganyan. Kung paano, kung saan pwede mag-park. So yun guys, kaka-deliver ko lang ulit. Meron na namang pumasok. So tara, bakbakin natin ang pasada natin na to. So ito guys, na-pick up ko na. Gulat pa ako. Kala ko bahay lang to, pero may lugawan pala sa loob. Ayun guys, magkikita kami ng tropa dahil nagugutom na ako. So ayun guys, time check 4 AM. Magbiyahe pa rin ako dahil nakaka 700 plus pa rin ako. Medyo magulo yung biyahe ko ngayon guys dahil umalis ako ng bahay 10 AM, pagpatak ng mga 11 PM ganyan. Nakadalawang booking ako noon, yun yung 200 plus ko. Yan. Tapos pahinga ako, bumiyahe ulit ako ng mga alas 12, ganyan. Alas 12 hanggang alas 2, mga 2:30 ganyan. Ang kinita ko na time is 500 plus. Nagpares kami, mga 2:30 ganyan. Pero after magpares, direkta muna ako ng uwi ng bahay para mag-boss. Mulo dyan ko eh. Kasi ito, 4 AM na ulit. Try ko na ulit bumiyahe. Siguro hanggang 8 AM lang ako ganyan. Para para sulit ang biyahe. Kahit maka 1K man lang sana ako. So hindi ko alam kung ilang oras na akong bumabiyahe. Kung hindi ko isasama yung mga pahinga-pahinga ko na yun. Yan, pinasukan na ako ng booking guys. Kaya gusto ko ang Grab Food eh. Hindi ka na magpapakapagod na mag-scroll pa or maghanap ng gusto mong booking. Dahil si Grab na mismo ang kikilos nun para sa'yo. So yun guys, dito na ako sa may drop off ko. Bilis lang ng biyahe. Kaka-drop off ko lang dito. Ayan pinasukan agad ako. Diba? Ang sarap bumiyahe kaya Grab Food So 430 meters lang. Grabe, sobrang lapit. Ayan 430 meters lang KFC, 430 meters. So deliver na natin. Chip, iwan ko na lang daw. Salamat Chip. Nangas guys. Kala ko makakauwi na ako. Pero binasukan ulit ako ng booking.
ito na guys, na pick up ko na. So andito tayo sa challenging part guys. Actually hindi lang siguro ako yung nakakaranas nito. Challenging part sa mga ano, hindi lang sa akin, sa mga MC taxi, sa mga delivery couriers, kanyan. Kapag yung drop off mo is malapit sa bahay nyo. So ito yung drop off ko guys, malapit sa bahay, kaya doon ako ano, mapapaisip kung uuwi na ba ako o hindi pa. So yun guys, nakalagay sa note is blue building. So ito naman yung blue building. Yun guys, kung pagsasama-samahin ko yung mga tip, kanina nagkaroon ako ng tip na 60 pesos, tapos pangalawa is 50 pesos, tapos dito naman is 20 pesos. So ito, earnings ko is 708 mula nung alas 12 hanggang ngayon. So 12 AM onwards, ito 12 AM onwards is ito 708 na may kasamang 25 pesos na tip. Tapos yung labas ko kagabi na 10 PM hanggang 11 onwards, ganyan, mga 11:15 ata or 11:20 ganyan. So ayan, 279. So nasa 1k na rin guys. Kaya mo, naka 1k na ako eh. Pahinga ako 1 oras, 2 oras, ganyan. Ayun guys, maraming salamat kung umabot kayo sa part ng video na to. Sana huwag niyo kalimutang mag-like at subscribe na rin sa aking YouTube channel. See you on my next time. Peace out. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. 'Cause you try to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long.